Paano kung sabihin ko sa'yo na ang pag-asenso at pagyaman ay nakasalalay sa mga simpleng pagbabago na dapat mong gawin araw-araw? Handa ka bang baguhin ang mga ugaling pumipigil sa pagyaman mo? Nandito ang 4 na ugali na dapat mong baguhin kung gusto mong magkaroon ng maraming pera, maging komportable at umasenso sa buhay. Number 1. Think of your future self sa ekstrang oras mo. Marami sa atin ay talaga namang napaka-busy. Kung meron kang trabaho, for sure, 9 na oras kang nasa trabaho, plus yung oras pa ng biyahe mo. Pero sigurado ako, kung nakakapag-social media ka pa, ibig sabihin, meron kang ekstrang oras. Kung meron kang ekstrang oras, tanungin mo yung sarili mo, saan napupunta ang mga ekstrang oras mo? Pagpalagay na lang natin sa pinaka-conservative na pagtatansya, meron kang 1 oras na libre araw-araw. Sa isang linggo, meron kang 7 hours na libre. Ito bang ekstrang oras mo ay napupunta sa mga productive na gawain o ay napupunta lang sa wala? Kung meron kang ekstrang oras, isipin mo ang future self mo. Kung gusto mo na ang future self mo ay maging negosyante, yung 1 oras kada araw ay gamitin mo para mag-aral ng pagnenegosyo. Kung gusto mo na ang future self mo naman ay magkaroon ng passive income, ay gamitin mo ang oras mong libre para unti-unti mong i-build ang pangarap mo na passive income. At hindi nasasayang lang ang oras mo sa mga unproductive na gawain at hindi makatulong sa pag-unlad mo. Isipin mo yung ibang bata na mga content creator or may ibang negosyo, for sure, nag-aaral sa school or nag-homeschool din ang mga kabataang yan. Pero meron silang oras para gumawa ng content or makapagnegosyo. Kung kaya nila, mas kaya mo din. Kaya wag mong hayaang masayang ang oras mo sa kakaisang episode mo pa sa Netflix. Sa ekstrang oras mo, think of your future self. Para ngayon pa lang, mabuild mo na ang yaman mo. Type mo naman sa comment section kung saan nauubos ang oras mo at ano ang gagawin mo para maging productive ka sa ekstrang oras mo at maging mas maunlad in the future. Number 2. One family, one goal. Isipin mo, rowing team kayo ng pamilya mo pagdating sa pera. Kung ikaw lang ang magaling magsagwan papunta sa goal nyo, for sure, sobrang tagal bago ka makarating doon sa finish line. Dahil sa kada sagwan mo pausad, maaaring ang kapamilya mo ay paurong ang sagwan na ginagawa dahil hindi naturuan. Kaya hindi kayo pareho ng goal pagdating sa finances. Bigyan kita ng example. Imaginein mo kung ikaw ay may ipon goal pero ang partner mo ay wala. Habang ikaw ay nagtitipid, maaaring ang kapartner mo ay nagsispend ng pera mindlessly. Sa ganitong sitwasyon, maaaring di mo ma-achieve ang pangarap mo dahil iba ang habits ng kapamilya mo pagdating sa pagmamanage ng pera. Kung gusto mo na pare-pareho ang direksyon nyo bilang pamilya, mag-set kayo ng common goal as a family. Kung hindi pa financially literate ang pamilya mo, ay ngayon pa lang turuan mo na sila para pare-pareho kayo ng mindset. Maging similar ang habits nyo pagdating sa pera para for sure ma-achieve nyo ang financial goals nyo ng sabay-sabay at ng mas mabilis. So going back dun sa rowing example ko, pag pare-pareho na kayong financially literate, pareho na kayo ng mindset pagdating sa pera, ang actions nyo ay magiging pareho na din sa pagtupad ng mga pangarap nyo. So ang pagsasagwan nyo ay pare-pareho ng pausad patungo sa goal nyo. Kung sa palagay mo makakatulong sa iyo ang one goal bilang isang pamilya, pakitype po ang one team sa comment section. Number 3. Magiging matatag sa mga challenges sa buhay. Kung meron kang mga pagsubok na kinakaharap ngayon, hindi ka nag-iisa. 100% na mga tao, mayaman man or mahirap, ay may kanya-kanyang pagsubok na dinadala. Kung gusto mo talagang ma-achieve ang mga pangarap mo, hindi ka papayag na mapigilan ka ng kahit anong pagsubok sa buhay. Isipin mo, walang failure. Meron lang
lessons to learn sa buhay. Sa bawat times na sa palagay mo hindi ka nagtagumpay at nahihirapan ka, hanggang di ka tumitigil sa pag-achieve ng pangarap mo, ikaw ay umuunlad ng paunti-unti. Matatalo ka lang kung ikaw ay nag-quit. Pero hanggang lumalaban ka, unti-unti kang nananalo nang di mo namamalayan. Maraming mga negosyante ang natalo o nalugi sa mga una nilang negosyo. Maraming mga landlord ang tinakbuhan ng ibang mga tenants nila. Maraming mga sikat na artista ngayon or mga athlete ang nakaranas ng maraming rejections bago sumikat. Pero ang common sa kanilang lahat kung bakit sila mayaman ngayon ay hindi sila nag-quit nung naging mahirap at madaming rejections. Sila ay naging mas matatag at lumaban sa challenges sa buhay. So wag po tayo maging quitter. Hanggang lumalaban tayo at hindi tumitigil tayo ay nagpo-progress unti-unti sa buhay. At dadating ang panahon, you will thank yourself na hindi ka tumigil at nagpatuloy ka dahil makikita mo na kung gaano nakalayo ang narating mo sa buhay. Ano ang pinakamahirap na challenge ang naranasan mo at paano mo ito nalagpasan? Pakishare naman po sa comment section para matuto din ng iba sa mga naranasan nyo sa buhay. Number 4. Simplihan mo lang ang image mo. Ikaw ba ay isa sa maraming tao ang laging iniisip ang sasabihin ng iba? Yung tipong karamihan sa mga desisyon mo or mga ginagawa mo ay kinoconsider mo ang sasabihin ng iba kagaya ng mga kapamilya at kaibigan mo? Alam mo ba na ito ay nakakapigil sa pagyaman mo dahil kung lagi mong iisipin ang sasabihin ng iba tungkol sa image mo, ikaw ay mape-pressure na i-maintain ang specific image na to or status mo sa buhay. Bigyan kita ng example. Kung ang identity mo or image mo na pinapakita sa ibang tao ay ikaw ay hindi nagsusuot ng murang mga gamit, lahat ng bibilin mo na gamit ay mahal dahil meron kang image or status na gustong ma-maintain sa mata ng ibang tao. Kung lagi mong iisipin ang sasabihin sa iyo ng ibang tao, siguradong hindi ito makakabuti sa financial status mo. Dahil lahat ng bibilin mo ay siguradong mamahalin para ma-meet mo ang social expectations ng mga tao sa iyo. Alam mo ba na if you think less sa mga sasabihin ng ibang tao tungkol sa iyo, you will spend less and save more. Kaya importante na simplihan mo lang ang identity mo or image mo at huwag isipin ang sasabihin ng iba. Mas importante na i-prioritize mo ang financial health mo versus isipin mo ang image mo at sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo. Naging ganito ka ba dati na nape-pressure i-maintain ang image mo? Share mo naman yung experience at mga learnings mo sa comment section para makatulong sa iba. Ito ang mga dapat mong baguhin at i-achieve para ikaw ay umasenso at yumaman. Hindi ito madali, pero sa tamang disiplina at determinasyon, kaya mong marating ang iyong mga pangarap. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!